Sound check. Okay, may buntag na itong tanan, may igsoon. Praise the Lord. So, kisa may na-bless sa eldership. Okay, so I believe so nga, ibaw na ta nga, mo din yung role ni Pastor. And kung si Pastor magtudlo o mga church elders next to his office, ibaw na mo sa mga requirements. Ganahan kung magwali, Pastor. Ano siya, Pastor, ganang dugay naman ko diri, wag mo kunin mo pawali ha. So you have to check those qualifications before the pastor will declare you as one church elders under his care. Okay, wala may question itong ingon ni Pastor Renzo nga naagyo tayo heart magwali, magtudlo. Pero ang ability to preach is just one over the many character qualification. So nindot kayo to siya nag-emphasize the ministry of the Bible of God must put more on the character, not on the ability. And which is also reflective sa ato ang praise and worship team. Nga kinahanglan character over the skill. Pero dili na akong topic, pero na akong topic is about the church deacons. So, praise the Lord for that. So, akong iyon ang tanan sa pagpakli sa inyong mga Biblia diha sa libro sa Acts chapter 6. I'll try my best na before 12:45, I will be finished on these things. So, I will just read this in the New Living Translation. You can follow me silently in the book of Acts chapter 6 verses 1 and to 7. Okay. But as the believers, Acts chapter 6, rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers, saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of the food. Verse 2 of Acts 6. So the 12 called a meeting of all the believers. They said, "We, apostles, should spend our time preaching or teaching the word of God, not running a food program. And so, brothers, select 7 men who are well respected and are full of the Spirit and the wisdom. We will give them this responsibility. Then we, apostles, can spend our time in prayer and teaching the word." Everyone liked this idea, and they chose the following: Stephen, a man of faith and the Holy Spirit; Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas of Antioch, an earlier convert to the Jewish faith. Those 7 men were presented to the apostles, who prayed for them as they laid their hands on them. And God's message continued to spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem, and many of the Jewish priests were converted. Let's pray. Lord, we pray for the word nga mong ibasa. Ang mga pagampo, Ginoo, that we are not trusting our abilities para makasapot, but we're asking the transformative power of the Holy Spirit to open our minds. Haron kami nga mga deacons sa among mga kasimbahanan, makasabot mi sa among tawag, sa among kwalifikasyon, sa among role, sa among responsibility, ang labaw sa tanan. The motivation nga nung ni komitar mi ng mahimong deacon sa among mga local churches. May you bless everyone of us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. So, the title again is The Biblical Church Deacons, mga kaigsuunan. So, naalaman ko'y upat ka punto nga ako emphasize karon nga kabuntagon. First is atong lantawon, unsay meaning anang deacon. Kay madungga nato na nga kana church deacon man na siya. O church deacon naman ko. Di nabangutan ko unsa di ay meaning anang deacon. Unsa di role nila sa simbahan. Haron dili ko siya maka-overlap sa elder or sa pastor. Ug haron mahimo siyang good model ngadto sa congregation. And kundahan ko nga mahimong elder unsa di qualification nga dapat ako naon ug nganong kinahanglan na ay deacon ang simbahan, which is the number 4 nga punto. So klaro kayo mga kaigsunan, let's define what is an elder, let's know the roles of the elder, let's know about the qualifications of the elder, and let's know the necessity nga nung kinahanglan na atay elder. Deacon. Wag mo sa'yo. Deacon. I don't know if na-practice ba mo ng term deacon sa inyong mga local churches, pero I believe so, nga by function you are doing it. Pwede mo kumuto nga si Pastor Tanan ang nagbuhat sa tanang buhat sa simbahan. So kung nakakay task, nag-head ka usa ka ministry, nag-head ka usa ka department, then by function, you are doing the deacon nga kinabuhi sa inyong simbahan. Ug atong tan-awon ang Bible about this. Sa scripture, mga kaigsunan, sayod manggid mo, the
that was considered to be the birth of the church is in the book of Acts chapter 2. Tapos rapid kayo ang pagtubo sa simbahan, daghan kayo na convert, daghan ang na Christian, dili lamang mga Jewish, labi na ang mga Greek, ang mga Romans, daghan kayong mga na-Kristohanon. Aning panahon na Apostoles 11, yan ay mong 12 pagbalik because gipulihan man si Judas gihapon, wa na sila na nagka-dimao sa pag-manage sa mga tao tungkol sa kadaghan. Mao na siya common sense, ang mga membro kung managhan, ang pastor, dili niya kaya pag-manage sa tanan nilang gikinahanglan. Huwag mao na nahitabo mga kaigsuunan. Believers rapidly multiplied. Ang kuyog sa daghang membro, kuyog mo kining rumblings of discontent. Diba, tinawad ba mga pastor? Kung nangandoy tagdaghang membro, dapat sabto na to, nga naa mo dubli mo, triplesan ang problema. Nisamot na kung wala ninyo o nato mapundari sa pulong sa Ginoo. So karon dapat mo niya itong gibuhat karon nga gipundar nato ang ato understanding, biblical understanding on elder, deacon, and congregation para kung managhanta, dili ta magagubot tungod kay wa ta kahibawon sa ibuhaton because we were informed of the Bible. Ang problema nila karon ang pag-manage sa physical nga pagkaon. Kay ang mga apostoles, focus sila sa pag-ampo sa pagwali, pagkaon espiritual. Then, kung sila pa'y mo-focus sa pagpakaon sa mga tao physical, then, dili na nila mabuhat ang ilang basic, fundamental, organic function. Kung dining dapita, ang mga Greek-speaking believers, nagreklamo na sila, ang mga Grego, against sa mga Hebrews, tungod kay na discriminated ang ilang mga widows, mga wala na ibana na ngamatay na, or ilang partner, kaya na-discriminated sila sa pagpapud-apod sa mga pagkaon. Kasuhin na mga ng problemahan, nga nag-anniversary mo. Lamig kayo mong sudan, dagan kayo mong tao man, nagka-problema kayo, wala na manage, no ang mga tao magbagulbol. Namiang sila nagligsunod, magkatilaw, Asya, wag mo po papil, wag mo po nabili atong ilang spaghetti. O katong gitaguan, gidama, gibalutin man katong Shanghai. Na yung mga ina nga punto magkaigsunan, na ikaw pastor, ikaw pa yung muna yung manage, o ego na ninimo para ma-fail gitanan. Dili na kaya sa pastor. Kaya nga naman, si pastor is dili superhero, dili sa superman. So kinahanglan, mga apostol sa ning panahon na, kinahanglan o kaabag, servants who will meet the needs of the congregation in help of the apostles. So, kung makita na nimo, ang meaning din sa deacon day is to be the support of the elder, to be the support of the pastor sa mga physical, material demands and needs sa simbahan. So, yun na di akong role. So, therefore, kung deacon ko, dili ko dapat mulabaw sa akong elder. Dapat dili na ko diktaran ng akong apostol. Dili dapat na ko diktaran ng akong pastor. Because I was called to be a servant. I was called to be the pillar, the support, mga igsoon. Pero ako nangasaba, ako nang gi-emphasize karon. Tanawa na to, dire. In verse 2, the 12, called the meeting mga kaigsuonan. Ang purpose nila, gipatawag nila tanang members, believers, ug ang ilang point is morning. We apostles should spend our time on teaching of the Word of God. Spiritual prayer and teaching and preaching is the focus of the apostles, of the pastors, of the elders. Then, ingon siya, we are not running a food program. Wala ni. Gitawag sa Ginoo nga purely para lang yun. Ana. Pero wala nag-ingon nga dili pwede si pastor matunol og pagkaon. Dili pwede si pastor maniligay. Mao mo po'y extreme sa uban. Labaw na sa mga G12 nga mga teaching. Kasi pastor dapat hari yun na maglingkod. Dili na nimo pasaligon, dili na nimo na pahugason, dili na nimo pasinto. Dapat bayungan na nimo. Because pastor na. That is also an extreme teaching. That is not what the Bible says. Ang point lang ani, kung si pastor busy sa preaching and teaching and prayer, di dapat na ay mga kaabag niya mga katawhan nga mo tabang niya sa mga physical nga mga butang sa simbahan. O ningon siya, so pili tagpito ka mga tao, mga lalaki, nga karespetuan o puno sa espiritu o kaalam. Tagaan na itong responsibilidad. Niningon din siya, the apostles can spend our time in prayer and teaching the word. So, pastor, para makafocus kasi mong wali, hindutin mong wali, matun-ani mo yung wali, maangko minimo, kami na bahala ni Dapita.
Ingon ana ang konsepto. Kaya kung si pastor pa ang tanang mubuhat niya na inigwali ni pastor, wag dito. Because everything iyang buhaton para lang yun matigayon ang panimbahon. O in verses 5 and 6, mauna ning mga pangalan. Mungutan ako sa ilang pagpili. Sa gi-emphasize ni Pastor Enzo kaganiha, gibasihan ba nila ang dato? Gibasihan ba nila ang gwapo-gwapa, ang bansay mutukar or mukanta? Or ang parenti ni Pastor? Gibasihan ba nila ang mga parenti sa mga apostol? Gibasihan ba nila unsa? Unsay atong nakita na mga gibasihan? Full of faith, full of wisdom, and matured in the Lord. Morning mga pangalan na. Hindi na ko basahon pagbalik, pero these people were considered to be deacons aning iglesia sa Book of Acts. And these 7 represented the apostles who prayed for them as they laid their hands on them. Anong panahon na, ang mga apostles, ang mga elders, pastors, anong panahon na, ilang hands ang katong mga deacons, installing them to the office of the deacons. It is a formal installation. Why? Because it is not a mere something like, Pastor, ganahan ko mo serbisyo, karon di mo ganahan, ungat lang mo. Kaya mo balik na ko. It is not like that. It is a formal installation. And you need to be matured and committed if you commit to that kind of life. Padayon na mga kaigsunan, sa akong gikaingon na, pag abot aning Acts chapter 6, Acts chapter 2, the birth of, the church, the descendants of the Holy Spirit, niabot ng Holy Spirit, na mga igsoon sa Acts chapter 2, as in indwelling ministry, indwelling presence of the Holy Spirit, na-form niya ang church, paspas kayo, pag 3, 4, 5, paspas kayo ang growth sa church. Then, pag abot sa 6, nagproblema na sila kung saan pagmanage sa kadaghan. So, mauna niya sila, ang problema, the practical problem is to have the fair distribution of food for the widows and for all. And so, ang tubag nila, maigsoon, ang sulbag nila is, we will appoint 7 qualified men to handle the service ministry, allowing the apostles to have a focus on prayer and the ministry of the word. Although wala may nabasa word for word nga diakonos dinhi or gitawag deacons, pero by prototype, by function, by usage, by role, diha na ko nakita nga mauni ang role sa mga deacon sa simbahan. Amen? Amen ba mga deacons? Amen. Are you happy nga nahimo mong deacon sa inyong simbahan? Yes. Amen. Kaya di na ibig tanan ganahan mahimong deacon. Kaya nga nung mga disqualify man sila sa gihatag nga kanang qualification sa Bible. So remember, brothers and sisters, that deacons serve the church material and administrative needs. Kung ko, Brad, need ko accountant, Brad. Or sis, ganahan, need ko secretary. O Brad, need ko manage ani atong worship team, mga ato ang Bible study nga mahanay ni siya atong schedule. Kinahanglan dyan ko anay magmasa na, Brad. Atong simbahan, paninduto na tayo, Brad. Kanang mga butang nga every material, physical aspect of your life sa simbahan, it should be cared of by the deacons. Pabor mo kung yung pastor kay engineer. Kay engineer, kay namin bro, tanabang kita, kami bahala. Pero kung wala engineer, niya na kabao, nga membro, siya mo yung matabang ng simbahan. Kung IT, yung membro, yung pastor IT, okay kayo, pero kung hindi siya IT, pero na-membro diya, qualified character, and also in terms of their lives and their ability, then pwede siya matabang diya sa IT na part sa church. I mean, do you get my point? Even sa pag-manage sa pagkaon, even pag-manage sa kalimpyo, kanindot sa itong iglesia, na ay mga special powers sa mga women na wala sa pastor. O diyan napitan mo so ang mga deacons. As pastor mo jud kalimpyo simbahan, nagyawan. As pastor mo jud kasilig sabat. O si pastor mo jud ka manage ani kani mga kanta kani mga. Kung yun ana niyo pangantaw sa pastor ninyo nga daw sama kay empleyado kay board lagi mo, mo nang uban ninyo di ko ganahan og ng board of deacons pastor kay mahimo ng board of demons. Nya kung mahimo board of demons loy kay ko. Kay i-demonyo nga akong mga plano, babagan pirmi. Ako nang i-abolish ang board of demons. Ako na lang mo ay magpastor, ako ay mag-board sa tanan. Mao na si resulta tungod kay ubang kong mga deacons, dakuman ng ulo, ug daw sa magwingon sila, mura ta korporasyon dili kontrolado na to ang atong pastor. Kay we deacons
board of deacons atong butan ng pastor. No, it's not like that. Because the pastor is not your employee. Ang sakto is, ang board of deacons be-designed to support the elder and the pastor. For as long as the pastor and the elder is biblically coherent and biblically consistent with the Word of God, you have to obey the authority of your elder, of your pastor. But as long as he obeys the Scripture. Pero kung simang na, you have now the right to disobey. Pero make sure na kung mayroon kang disobey si pastor, you have really studied and correct yung gas at ayun pag-disobey niya. So mga kaigsunan, ang role ni si Deacon diyan is church material administrative needs. Dili ka magbuhat, pastor. Ang team ron, anniversary, mauni. Pastor, ang mong iwalay sunod, ang topic is will be ingon ani. You have no right to do that because the right of the pastor, of the elder, is the spiritual aspect, praying, teaching. It's more on the spiritual health of the church. Pero in terms of physical, pastor, na akong suggestion, kung okay ni mo, ato na sinintuon sa rin napita, ako iwan ng pastor, hiduta sa mga kasing-kasing ba, nagunahuna ka sa atong simbahan, sige, ato na mitingan, ato na planohon. Pero kung kita pastor po, di po takaw yung suggestion, ato lang pong tarungon, di po na ito habason nga, sayo na imong plano man, kaya manubos po na, manuod po na siya, tabang na siya, imo na siya niyabas. You have the heart also to explain well, nga nung dili ka masugot, because napakay gusto pang laing pangunahon, kaysa sa iyang suggestion. So, ang word diakon maigsoon is just point of diakonos, servant, minister, one who attends to the needs. An example, usher ka. You are now partaking the concept of a diakonos. In Matthew 20:26, whoever wants to become great among you must be your servant. So ako, servant ko sa Ginoo, pinagi sa pagka-dekon. Dili ko hari. O, dekon kay ko. Ang musunod sa simbahan, dapat moagi sa ato dili, pwede nga di mo sa tuwa. No, deacon ka is a servant of God. The role of a deacon reflects Christ's teaching that leadership in the church is rooted in the humble service. So nagserbisyo ta sa simbahan isip deacon, humble tang nagserbisyo. Dili humble giro, kundi humble yun ka tinuod. Nga, pastor ka lang, submit ko, sama sa giwalay ni Pastor Enzo, obey your leaders and submit to their authority for as long as they are submitting to the Holy Scriptures. Okay, the final authority of our faith and practice should be the Bible, and pastors are not exempted to that. Ikatulo, I'm trying my best para mapaspas na ito. You just take photo para makakapas mo. So let's talk about the qualifications. Pastor, hindi kayo na mahino kung deacon sa pastor ba kayo, ma-appeal ko sa inyong pastoral meeting, sa inyong executive meeting, ma-appeal ko sa mga evaluation, na-appeal ko na ba? Yan, na yung mga outing, ma-appeal po po, na yung mga benepisyo, appeal po po. Ganaan ko mahimong deacons, kaya ganaan ko ma-sir. Napangutan na karon, am I qualified? So, atong basahon ng Bible. Kaya yung pastor, dapat, dili siya kanang subjective. Ganahan kay kung ano niya ma-appeal sa atong team. Ato lang na siyang dawaton, bahala na, dili qualified. It's a wrong one. Kaya parinti na ko niyo, kaya migo kayo niyo, o sani dugay na kayo, nag-donate niya sa simbahan, nag-donate niya sa lingkuranan, kuhaan na lingkuranan, basing magyaka ka ng laki, hindi ito yapil sa deacons. Maigsoon, you have to understand. The pastor should be objective enough. Kung atong basahon, kung di ta may ubos, kung di ta ma-qualify, kaya ato ang maning baruganan sa Ginoo. In verse 8 of 1 Timothy chapter 3, in the same way, deacons must be well respected and have integrity. They must not be heavy drinkers or dishonest in money or with money. They must be committed to the mystery of the faith now revealed and must live with a clear conscience. In verse 10, before they are appointed as deacons, let them be closely examined. Ako yung ato gidayin ko ano dahil ato gidayin testingan pag may ato gidayin siyang kanang ayagon. Ato gyud siyang kilakison. Na-apply kag Supreme Court, ayagon gyud sa Judicial Bar Council ba? Apply kag mga sining gitawag na to mga posisyon sa gobyerno, naagi dagang mga pasikot-sikot ng mga dapat na akaani para makapasar ka. Samot na kung ganahan ta mahimong deacon, kinahanglan it should be closely examined. And if they pass the test, let them serve as deacons.
So automatic ba kung ganahan ang tao magdekon, madekon dayon siya? Sama sa gingon ni pastor, automatic na ako gibati pastor sa man. Mahimo sab kong pastor sama nimo. Pastor, itugahin ako kung mga pastor na po ko nimo diri sa tong simba. Automatic ba? No. Base sa atong nadunggan nga ganyan, there are qualifications. The same thing with deacons. There is a process to be a deacon, and there are qualifications. In verse 11, in the same way, their wives must be respected and not slander others. They must exercise self-control and be faithful in everything you do. Ato sa basahon, later on, ato sa tagsaon. Deacon must be faithful to his wife and he must manage his children and household well. Sama-sama sa requirements sa deacon and sa elders. Those who do well as deacons will be rewarded with respect from others and will have increased confidence in their faith in Christ Jesus. So in short, atong tagsa-tagsaon na naman na. Ang unang nabasa na ko diri na requirement to become deacon is he must be a well-respected person. So mayroon kag well-respected person, karespetuan ka sa imong sinultian, karespetuan ka sa imong binuhatan, karespetuan ka sa imong sinuloban, karespetuan ka sa pagkaikaw. Kana sa requirement, daghan kayo nag-agion. Kung sa man imong estilo sa imong sinuloban, basin kaya gahigaan ka. O sa imong estilo sa imong Facebook account, basin ka bugal-bugalan ka. Then napita, you have to set yourself to be respected. Pero kung ang mga tao di mo respeto nimo because nagbarog ka sa tinuod, that's their problem. Pero kung ang mga tao mo respeto nimo kay di ko ka ngayon karespetuan, that makes you disqualified. Next would be integrity. There must be consistency on the private and the public life. Katong gi-share ni Pastor Enzo Gaganiha. Nga kung tinuod kang Kristohanon diri sa simbahan, it should reflect also sa inyong simbahan, sa inyong balay, sa inyong komunidad, and bisan asa kay integrity man ta. Bisan way gabantay nga pastor, way gabantay nga mga membro, you have to show that you are Christ-like. You have to show that you are Christian because nature will expose itself via behavior, speech, and actions. Ikatulo, not be heavy drinkers. Niya pastor, kay matik-matik man niya itong mga membro. So kung analyze na ito ng not be heavy drinkers, applying it by logic, pastor, so pwede po be light drinkers. Kaya ngayon, Andre, di man pwede magubog-ubog, di pwede, pero pwede mo inom. Pwede dahil ni siya, kanang light lang nga mo inom, pero dili good, grabe, heavy drinkers. Kaya gusto na, to be safe, di kayo na lang yun na. Pero ang Bible, I don't know kung agree mo, St. Paul said also in Timothy, kas panahon maglain ni mong tiyan, do not drink only water, but also drink some wine, because wine is really therapeutic for the good of heart, for the good of pagpagawas sa mga hugaw sa panglawas. There are good things of it. Pero kung ato na siyang iabuso, that becomes bad. Dili siya medical purposes ba? Ang pag-allow sa Bible diri sa pag-inom og wine, dili anang makahubog. Kanang wine igo lang is for medical purposes. Diyan napita. Pero kung abusuon na nimo, diyan napita na ang igo, dili ka ma-qualify nga mainom deacon. Basta, pwede na kuminom red wine. Yung Bible nga, dili pwede ra inom mo, dili magbugubog. Murag, una-una ni Darwin pa nga, imo niyang taon ng tuba ko no, palagan ko nung maminaw niya sa iyang wali. Resulta, siya, apil po siyang inom. Mga palahubog mo tanan. So not be heavy drinkers. But pasabot, only for medical purposes, God allows drinking of wine nga kanang good for the heart and for other medical purposes. Other than that, inom-inom, kanang for ligaw-lingaw, di na siya pwede igsoon. Ikaapat na, dishonest with money. Hindi ka tekasan ng kwarta. Amen? Amen. Kasi may tekasan ng kwarta na rin. Di tamang ko rin, pero may igsoon, it's our call yun. Hindi kita manikas, kabahin sa ato ang trabaho, negosyo. Hindi kita manikas sa ato ang commitment sa paghatag sa Ginoo, dili ta manika sa unsa mga paagi sa about sa kwarta, dili ta mangilad ba? Kung negosyante mo, para bag-o kay ni, mani dugay na ito. Example nga na ba kay ang reputasyon ng gud nimo yun siya, mo ni klaro, deacon si man pero dili mo na siya honest about aning mga butanga. Labaw na nga
Mangutang ta, dili mo bayad. Samot na. Lisod siya kayo na siya. Leader simbahan niya. Di bayad, or bayad mo gani. Pakang-pakang ba? Bakon pa. Niya, kung ningil, mangaway ba kay palingon? Mga So, ang dili ta pwede niya na. That falls to being dishonest with money. Kay, huwag man nag-stopper mo, ingon ka mo, bayad ka, hindi niya ito. Ikalima, must be committed to the faith. Oh, mo ni siya. Committed ka sa pagtuo sa Ginoo, dili kay ganahan ra ko karing kang panahon na kay hinsog man ko, naamo ko'y kwarta, or ginakong parente, or naako ko'y love dire, or naako asawa dire. Pero kung mga wala na ni, huwag tang na commitment nimo sa iglesia. No. Your commitment should be to the faith, not to the people in the church. Nakakuha na mo mind zone? Kaya kung committed lang ko sa people, in the first generation, mga wala naman eh kay, siyempre, mabot ang panahon, you will grow in glory. In the next generation, ikaw buhay pa kay taas kay kinabuhi kay kasi kamunggay, di na po ka mag-commit, kaya naman, lahi naman na yung mga tao rin, lahi na, umuna lang sa langit. Di ko mag-commit. No. You have to be committed to the faith, not just to the people. Eh, kung committed ka sa pagtuon mo sa Ginoo, mo follow na ang imong commitment sa iglesia o sa mga tao na naglangkod niini. Ikaunom, ito man, must live with a clear conscience. Ang imong konsensya dapat limpyo. Pero very familiar diyan no? Kung na yung mga accusation, may tabo, interviewon sila, may nga sa akong konsensya is malinis, wala akong ginawa, ano ba? Mangmunaw daan. Manghinaw sila daan mula po sa palato, pero we are not going to judge them unless they are proven guilty. Pero ang point lang may zone is kita mismo, kay baw man ta, kalos atama, guilty, kalos ako ta dili, kay naamatay konsensya. Pero kung ang tao wala yung konsensya, dili mo work ang konsensya, dili na siya mahimong dekon. Di mo na makaibaw, di mo na mauho, di mo na masakitan, nakasaan sila, di mo na makahinuklog nga, sayop ko ilang gibuhat, manayang pasaylo. Kinahanglan ang konsensya working. Kabantay mo ng inong tig-an naman si konsensya, di naman ni maludlan. Di naman ni siya mahimong maluoy or di siya humble nga panahon na nasayot siya. Kay what na konsensya? Iron na yung konsensya. Very strong na yung konsensya. Makaigsunan kung kita tinuod ang anak sa Ginoo, gibalik sa Ginoo ang atong konsensya. Kay labaw sa konsensya pag yun ang igatag sa tuwa, balang espiritu na nagkonbiktar sa ako makasalata. Ikapito, pass the test. No. Mana nang kay skula pastor, kay kapoy ganung test, nahanap po ilaing test dali di ay pass the test. Usa klase nga test, may test sa kanang logic, test ni sa IQ. Ang testing din is if you're whether number one, true genuine Christian. Ikadua, if you're really called to be one. Namutan ako, saan mo na pag-testing sa pastor? Nga ikaw, tinuod yung Kristohanon, ikaduha, tinuod yung kang gitawag ng mahimong dekon. Dili na siya mahuman nga test sa kabuwan. Dili na mahuman o pila ka simana. It will be tested throughout times. Sabot-sabot yung pastor. Muna nga mga pastor na nahiwaton nga panahon, obserbaran ko niya siya. O, ganahan ka, obserbaran ka. Pero, mas maigi na wala may baw iba nga obserbarante ka kaya nang-apply ka pagka-dekon kadang wala gyud siya una about it kay dihan dapita makaingon kita wala buhatan niya kay for the sake nga dawaton pagka-dekon kundi tungod di mo gyud siya mga makaigsuunan it should be tested before they will be installed as deacons. Amen ba mga pastors? Ato sa testigan na tay interview pwede sa pasuwato na to. What is the gospel? Is salvation by grace through faith alone or plus works as well? Do you have other bases other than the Bible as the final authority? Na nga mga question ba, which is very basic, the sola scriptura, katong 5 solas, grabe importante ito nga may bawaan sa atong decons, kung may bawa sila ito, yung tinood ang ilang commitment sa Ginoo na sa ski na, then makapasar sila ng mayroong decon. Sa kataas standard ba na pastor? Of course. Kaya ang pastoran, mas labaw pang taas na standard. Magsunod ang deacon, magsunod ang mga workers, and then ang mga congregation. And unless mga kaigsuunan is, their wives must be respected. I think mga 8 na siya, sa'yo na siya numbering.
Dapat ang asawa sa mga deacon or partner nila dapat karespetuan. Ano man, lisod na kayo mga igsoon kung ang bana nimo, asawa nimo deacon, ang partner nimo dili karespetuan man, niya usaman mo. So kung unsay mabati niya, maangin ang usa. Muna ang requirement sa Ginoo, you should be one. Muna ang indot ginuntang, minyo ka, naan ka mahimong leader sa simbahan, dapat ang imong minyuan sama sa di mo kadasik o mas labaw pa sa imong pagkadasik. Sunod, not slander others. Dapat ang mga deacons dili mga chismosa o chismoso. Dapat dili mga marites. Lapangan marites ang qualified dito. No, dili meaning anak. Kung pasabot na yung dapat ang mga deacons na to, pastor, dili na to i-allow nga magsigi o panglibak. Kaya kung magsigi panglibak na, guba gyud ang atong simbahan. Kaya naman, the tongue is so powerful, it can build or it can destroy. So, amen ba mga igsoon? Hindi ta manglibak? So, kung para dili siya mahimong libak, istoryahan, dili siya minaw, sumbong siya ng pastor and mag-meeting mo for an official discussion, then napita dili na siya mohong libak tungod kay you're addressing the problem. Rather than, imo isulti ni dire, ay saba ha, kay isultihan ni kaani. Ya ato na po sila isulti mo, ay saba, isulti ni po ani, kay minito si maka intention ma-corrected, ang imo gusto lang ka manabi, bati na siya ng purpose. Dapat kung manabi ka, may katabangin ko ba, kay inon si pastor, inon siya nga pull out yung attention kay makatabi mi, okay na siya. Kaya itabi ka kanang tabang para ma-patch up mo, pero kung nabi na ka, may kaisa ba, kaya di na kung ganan may budako niya, yung man nabi lain. O, di ba, dagan ni mong maingnan. So, sila tanan nakaibaw na, wala sila nakaibaw sa tanan. Kaya ingan man ni mong kaisa ba. Sunod, exercise self-control. Di ba? So, muna isa sa mga challenge na ito, so, naman bitay kinutuban sa itong pasensya, no? Wala'y tao nga perfect yung sama ni Ginoong Jesus, pero we're asking the Holy Spirit to give us the fruit of the self-control base sa Galatians 5. Pero you have to exercise self-control. Okay, so pasabot kung diha weakness nato, ang atong temper, weakness nato, ang ato ang unsa pa nga dali kay ta maikag ng mga lingaw, kanindot sa kalibutan, we have to control ourselves by the Holy Spirit. Ika na po, faithful in everything they do. So, matinag-anon, Jud. Kung deacon ka, or before ka ma-deacon, na kay gamay nga mga assignments gata kay pastor, faithful jud ka na. Kaya kung ganahan kag higher na responsibility, dili pagka-faithful sa mga ginagmay pa, how can you be qualified? And how can you convince the pastor that you deserve the higher responsibility? So kinahanglan, bisan unsa kagamay sa ministry na nato, ato gina siyang faithful do kay para sa Ginoo ikaduha para mahimutang qualified nga mahimong deacon sa atong iglesia. My zone. Amen? Amen. Next is faithful to his wife. Of course, he's explain na ni Pastor Enzo Ganiha nga somehow the same thing nga ang sa Bible man gyud gi-assume gyud niya ang mga deacon lalaki gyud na siya. Mo nang ningon dia faithful to his wife. Pero I believe so that women can also be deacon. Okay? And so ang importante lang dali is faithfulness. Faithfulness. So, pasabot kung sa imong bana, sa imong asawa, siya, na for the rest of your life. And next is manage his children and household well. Di ako na kinahanglan po, i-explain ko ngayon, i-mention ni Pastor Enzo ganiya, somehow the same thing lang. When it's under your authority, kontrolon pagod ninyo, inyo pagod disiplinaon ang inyong mga anak, inyong mga bata. Kaya pa ninyo, tungkol kinapasan yung puder inyo, ginasang disiplinahon in the Christian training and discipline, including your wife or your husband. Pero kung abot na nag-18 and they have their own understanding, di good sila mo pili sa imuhang gusto nga ipalakaw kay diya sa Ginoo, they exercise their freedom, then di na nimo responsibility. Well, I believe so. Imo nang gibuhat ang tanan, then diha-gyapon siya ni pili, hindi naka-accountable diyang dapita. But, kinahanglan, before nimo na mo ingon ka, you did your best in everything you do, pag-maintain, pag-train niya sa pagtuo. Next is, rewarded with respect from others. So, dapita, marespetuan ka. Dili kinahanglan, respeto ako, kay Deacon B ako. Dili kinahanglan na, because people will give you respect because they see you as respectful.
Kay consistent man ang imong buhat og sulti og ang imong calling og ang ika-14 igsoon, they have increased confidence in their faith in Christ Jesus. Magkatubo pag yun ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Muna, ang kinabuhi sa deacon is tunga-tunga siya sa pastor or elders o sa kongregasyon. Ang mga deacon mauna siya mubuhat sa mga dili mabuhat na ni pastor tungod kay di na kaya siyang power. Para ang mga needs sa kongregasyon ma-met. Nakuha ra na to? It's the mediator. It's the tunga-tunga. Kung wala mo, lisod kayo sa pastor ang pag-manage sa nagkadako nga kongregasyon. Muna kinahanglan o importante gid mo. Muna kami, malipay gid mi kung tagaan, gasahan mi sa Ginoo mga faithful and available and teachable nga mga deacons. Kay mugaan ang buluhaton kung daghan ang magpinabangay. Pero what if ang deacon may unang magpabuka, kapoy kay alsahon. Si pastor mo stress pag mayo, imbes ang introduction is gwapo, may mong dili gwapo kay na-stress naman. Amen? O, di ba? Ingon sila nga, ingon sila ang dagway daw sa pastor mo, reflect daw na kung usang klaseng membro na. Kung si pastor, mga dagway, ang mga membro na mga buutan, mga taong gini, pero pastor doon dagway, nagbabadlong siguro niyang membro or ang pamilya. Naharadiya mga kaigsuunan. So the key idea here before we will end my exon is that deacons must model Christian integrity and maturity. So, di mo kalimutan, integrity and maturity. Dili pwede nga kuhaon lang for the sake nga mauni siya, ya dili siya mature. Ikaw point, which is the last one in Number 4, in verse 13 of 1 Timothy, those who have served well, katong ni serbisyo pag maayo sa insakto, gain an excellent standing. So, meaning ng excellent standing. And great assurance in their faith. Nakakailindot na assurance niya sa Ginoo, nakaka-excellent standing. Kung estudyante ka, ang good excellent standing is high performance ka sa academics. Kung kumpanya ni, ang imong performance sa imong trabaho is very super excellent, meaning to say, ang perks o ang benefits ana daghan kayo na ihatag sa kumpanya nimo. So in other words, sa atong pagsabot, kumot kay kas Ginoo dali kay ka panalangin. Dili lang kwarta kundi number 1 spiritual nga blessing. And so therefore, ang mga deacons, mga dear sa heart sa Ginoo, because they gain that standing, excellent standing, and great assurance of their faith. So the faithful service as a deacon brings spiritual growth, respect, and confidence in the faith mga kaigsunan. So I hope nga, dili ninyo ni take for granted ba nga, ay deacon ko, okay, so day nasa deacon, you have to understand that it is a high office in the Church of Jesus Christ. Dili nasa yanuhon lang, ug sud. Dili po na yanuhon og gawas. Ug sa diyang nakakadina, tipigan na nimo, idir na nimo, kay ngano man. Dili tanan nga ganahan, ana, nakasud. Dili po tanan nga lisod diha, nakalahutay. E kung naa ka sa posisyon sa deacon, aside nga daghan kang mahimo para sa Ginoo, daghan kang award o reward, madawat, of course, if you are qualified with the right motive, is imo gyud nahimo ang imong mission sa kinabuhi. Nang mabot ang panahon mamatay, tabi ka, Lord, I have lived my life well. Thank you for making me your servant. I'm ready now to grow in glory. Rather than mamatay ta, ikanan akong pagmahay, sorry kay ginawa jud kaguman sa imong pabuhat na ako. Wa jud ako mahimo kay lagan kay kung gihunahuna nga labaw pa sa uban. Gabot sa langit, dito nang dapita magmahita. It's a life of remorse mga kaigsunan. So, hapit na gumuman, the last slide mga kaigsunan. As I have said, 11:45, I have to speak 40 minutes. Here, the deacons are, sa inyo din na, biblically grounded servants of the church. It is my desire, the pastor's desire, that ang tanang deacon sa atong mga simbahan should be biblically grounded. Nanong nito mo ka sa ni Ginoong Hesus na manluluwas. Katubag. Luwas na ba karon?
luwas na. Kung pagkamatay ka, luwas pa ka. Or umawat ka, luwas pa ka. You have to understand the intricacies of the problem. Kung di ko mo ito ang Bible, maluwas yung yapon ko. You have to understand. Dekon mo ka, dili ingon na kinahanglan nga bansay ka mawali kay di man requirement ang pagwali kung dekon ka, elder man. Pero ang point lang, if kung naay mangutana ninyo, kabahin sa inyong simbahan, sa inyong gituhuan, naag mo'y ma-answer. Lahat kay putan eh. Kung saan yung gituhuan niyo about Jesus Christ, Son of God, kung saan man niya pagka-Diyos at the same time, Ginoo. Baulang, basta, ginawa yung pastor, Aminaw na yung pastor, invite talaga mo Domingo. Araw-araw kayo nang-invite. Pero ang punto is, maadid katubad. Pero dili po tama mo sa panahon nga magdebate ta kay kung di yun sila aminaw, umantag explain, ilahan na. Lahi man itong tao mangutana kay mga debate kaysa mangutana kay kuryoso. Di ba? Ikadua is appointed to meet practical needs, support church leadership. Practical needs, mga material, physical nga part sa simbahan. Itong simbahan, pastor, ito ni pagpapahan. Itong simbahan, pastor, ito ni mga tanong, pastor. Itong sounds, palitan na ito, kung saan na need na, pastor. Need tao ka ng atop, ito ng pangitag project. Inaana ang roles ng mga diakon. Physical, material aspect of the service of the church. Pero bingong kag spiritual aspect, kung sa iwali, kung sa team's anniversary, you have to respect the decision of the elders of the pastors because sila mo napitabi sa Ginoo about it. Ilahan ang role. Kung ni falters lang yan napita, sila yung manubag sa Ginoo. Pero ikaw as deacon, focus ka sa spiritual, sa physical aspect para sa Ginoo. Diyan, nalipay ang Ginoo niya. O ang last punto din is, reflect Christ's humility and love in action. Patante gini, kinahanglan na humility o respect sa leadership. Kaya nag-meeting na to, nagi panahon mag-clash ang mga ideas, kasi syempre, lahat yung idea. Pero at the end of the day, we remain to be respectful and humble. Kaya gumawa ng element na respect of humility, labaw na love, magkalguliyang gitni ang ato ang simbahan. Ang mga board, mga board sa mga kumpanya, parang mo sa siya kung baruganan niya. Karon ang pastor nga CEO, mo'y preside sa meeting, gatigi man ang mga manlaki, mga dato, mga panggitan, mga labi na inyong mga membro kay mga deacon nyo, kay mga professional na. Ba't po ng ulo ba? Wala mag-grounded sa Word of God, nalisod na ang pagkontrolar. So ako lang isulti mga kaigsunan, regardless sa educational background, educational attainment, regardless sa financial capacity, regardless sa atong ability, whatsoever, what matters most is qualify ka atong gipang-mention sa Biblia. Kung sa diyang qualify ka sa pag-mention sa Biblia, wait until the pastor will call you and invite you to the deacons as part of his pastoral ministry. Why? Because, meaning to say, God impressed to the heart of the pastor that you can be a good deacon sa inyong church. Kung mulambo inyong simbahan, tungod ninyo nga naglahutay, kamurasan ang maka-benefit ni Ana. So, ang atong goal sa ato ang C3 is tinabangay ang mga pastors to train our members and leaders to be biblical church. Na dili lang ta managhan for the sake sa daghan, kundi managhan ta with good quality. Because good quality should be over the quantity. Pagpakan na to ang Ginoo mga Ginoo. Praise the Lord. For this time, I'm going to ask you to stand. Let's pray for our food para napatay 15 minutes to prepare para 12 mga untahan. Let's just be back siguro mga 12:30 to 12:45 para sa'yo rin ito mahuman hapon. So let's all rise para punta sa mensahe. Let's reserve ang atong mga questions after ni Pastor Alan. Nay mga papel. Nay, sound check. One. Sound. Pinano. Sound check. One. Sound check. One. Sound check. Ha? Gini-gini. Sound check. Okay. Pag-pray ta sa ato ang pagkaon. Alang doon namon nga Ginoo amo kang gipasalamatan sa mensahe nga among nadunggan karon
Salamat Lord nga among nasabtan Ginoo ang kinabuhi nga deacons dili ni sa Yano, dili ni sa Sayon. Apan Lord imo ning gibutangan ani nga ministry tungod kay naa kay purpose katuyuan sa among kinabuhi. Among mga pag-ampo Ginoo nga ma-apply to sa amo ang kinabuhi o we could have a good impact Lord sa mga churches nga diin kami nagrepresentar Ginoo. Lord, akong mga pag-ampo kauban sa mga kaigsuonan nga tanan na mo makatunan Lord, ma-cherish na mo. Among ma-apply sa among paguling sa among local churches. And as we also temporarily end for this morning service, O God, we pray daghan mi nga ma-share sa uban. O as we also partake our food, Lord God, mabusog kami, ma-enjoy na mo ang fellowship sa matag-usa sa other mga churches, o mauhimong usa kami Ginoo diha sa body of Christ. And among mga pag-ampo Ginoo nga tanan butang nga among gikinahanglan ikaw sa magpanalangin so that we can be a blessing to your church and to our family. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Paka na to atong buhay nga Dios mga kaigsuonan. So, we will be back na siguro mga 12:40 para sa atong pagkaon. And then, may zone namin sabaw diri nga munggos nga tinunuan. If you would like to, we will share you. Naputay table nga i-provide para mabutangan sa inyong pagkaon. If kung ganahan mo mapalit og chicken, naara po dito, doora, naara po yung chicken dito. Okay? So, si Fag, pwede ato ipagawa sa ato mga tables para ato ma-provide ma-providean sila og mga tables. Paliw ko, mga men, si Fag, paliw ko sa tables na to. Paliw ko. Ato na mo dito? Namin sa munggos dire. Wag mo ganda mo. Ito lang mo. I-finish ni Pastor? Yeah.